Problema ng kababayan natin, ito ang lagi kino-complain sa akin. Parang barado lalamunan, yan, no? Parang barado, lump in the throat. Ano kaya mga dahilan? Explain natin ngayon, malalaman ninyo. Lump in the throat, oh, parang may bara. Ito, may bukol na sa labas. Oh. Pwede talagang may nakabara or isip mo lang may nakabara. Tingnan natin. Number 1 possibility, may singaw ka. Pwedeng may singaw dito sa sa ilalim. Mouth ulcers, pwede sa labas, pwede dito mismo, hindi natin nakikita. So, silipin ng flashlight, tapos sa salamin, tingnan ng bibig, meron bang mga singaw-singaw? Nahirapan ba lumunok? Minsan, nilalagnat ba? Baka nag-i-infection? May lump ba dito? Mabaho ba hininga? Minsan, isang cause din yon. Medyo masakit ba pag lumulunok? Di ba? Pag umiinom, kumakain, parang may nagagasgas. Yan, oh. Baka may singaw ka. Singaw, basically, pwede kayong mag-vitamin sa singaw. Minsan, matalas yung ipin, nagkakasingaw. Ako, isang payo ko sa singaw, bukod sa vitamins, relax, tulog, yung yogurt. May tulong ang yogurt, eh. Yung mga nabibiling mga Nestle yogurt, okay lang yon. 2 kutsarita ng yogurt para matapalan. Yung yogurt tumatapal sa singaw, mas hindi na sumasakit. Second possibility, baka may tonsillitis ka. Pharyngitis, tingnan nyo ng salamin ulit, ang lalamunan, namumula yan. Ito may nana pa yan, so may tonsils. Tapos pag may tonsils ang tao, o minsan may ulcer, nagkakakulani yan dito sa tabi. Dito kapain nyo sarili nyo. Dito sa taas, nagkakakulani. Diyan kasi pag may infection, nalalaman. So, pag tonsillitis, kadalasan, pwedeng viral, bacterial. Pero kaming doktor, binibigyan agad ng antibiotics. Pwedeng amoxicillin, coamoxiclav, augmentin, cephalexin, kung ano binibigay. Basta, 7 to 10 days, ginagamutan tonsillitis. Kung yan ang dahilan. Tapos yung kulani, titingnan din natin. Since nandun na tayo sa topic ng kulani, pakita ko lang. Kung meron kayong kulani, pwedeng may sore throat, strep throat. Yan, no? Streptococcus, pwedeng may infection, pwedeng may sipon, pwedeng may lagnat. Dito sa US, wala. Sa Pilipinas, tuberculosis, TB, meron din yan. Yung mga HIV, autoimmune, pwede rin magkakulani. So, yan singaw, tonsillitis. Ito, lagi ako may lump sa throat. Ito yung problema ko, acid reflux. Okay, GERD. Tingnan niyo yan, no? Acid reflux. Ito, tiyan natin. Napakita mo, Doc Lisa. Yung acid, para siyang mayon volcano, umuusok sa sinusugat ng acid itong esophagus natin. So, ang problema, tayong may acid reflux, tayong may GERD, mahina ang muscle natin sa lower esophageal sphincter, LES. Hindi siya sarado. Dapat nagsasara yan. Pag kumain ka ng maraming pagkain, kumain ka ng lechon at kanin, dito lang dapat yan. Dapat nagko-close. Tayo siguro tumatanda o laging, siguro madami kinain o puro fast food o junk food, ito, lumuluwag. So, pag naglalakad tayo o paghiga natin, aakyat tong asido, pati pagkain, babalik. Pag nakahiga tayo, aakyat yung asido, pati pagkain, hanggang lalamunan. Kaya masusugat to. Kaya lump in the throat ulit. Yan. So, may acid reflux, may GERD, laging masakit ang lalamunan. Pero pag sinilip mo sa salamin, wala. Okay? Baka ito. So, pag ito ang cause, pag ito ang problema nyo, ako, ang treatment ko lang dito, uminom ng maligamgam na tubig, every 15 minutes, every 30 minutes, hugasan ng tubig to para hindi magasgas o pulang-pula. Pag nasugat yan, mabubutas yan, mag-ulcer yan. So, inom ng tubig, marami, saging, laging may pagkain, okay, small frequent meals, pero wag din busog na busog. Pag nag-Andy rice ka, pinuno mo yan, lalong aakyat yung acid, di ba? Tapos wag hihiga agad bagong kain, 3 hours, 4 hours bago hihiga. Kahit paghiga, medyo mataas. Paano? Kasi open na itong daanan.
So, yung may acid reflux, burning throat, inflamed throat, pakita mo, Doc Lisa, globus ang tawag nila, globus. Globus ang tawag na may lump in the throat. Ayun, no? Ang dami may problema nito. Laging throat clearing. Laging ganon. Laging may laway na malapot. Nagre-regurge yung acido. Hoarse yung boses nyo nasisira. Parang ito, medyo hoarse ako ngayon. No? Kita mo yan, mucus in throat. O, yan din ang problema ko. Parang may plema, parang hoarse. Kita mo yung boses ko, hoarse siya eh. Dysphagia, minsan hirap na lumunok. Itchy throat, pati tonsils na hihirapan kasi dito sa acido na masama na umakyat sa lalamunan dahil may acid reflux. Inom lang ng tubig, relax lang, more stress, more acid. Yan ha. So yun ang dahilan, may solusyon na ako. Number 4, baka goiter. Tingnan mo yung lalamunan mo, baka may goiter. Baka malaki. Malaki goiter mo, baka hyperthyroid, hypothyroid, malaki goiter, pwede yun. So, papacheck sa endocrinologist. Pag malaking-malaki ang bukol dyan, mahirapan lumunok. May lump in the throat. Pag goiter, hyperthyroid, nagagamot. Pero merong bukol sa thyroid na cancer. May cancerous. Pero meron ding nodule. Ano? May nodule, may cancer. Ito isang bilog lang na maliit. So, pag ang itsura niya isang malaki, goiter. Yan. Pero pag may bumubukol na isang parte, papacheck yan. Papa-ultrasound, minsan biopsy para malaman kung benign o cancerous. Pero ang thyroid cancer, mabagal namang kumalat. Mabagal, kaya may mahahabol pa natin. Bukod sa thyroid cancer, meron ding throat cancer sa loob ng lalamunan. Nandito yung cancer sa loob. Cancer ng vocal cords, yan, laryngeal cancer, merong ganun. Baka hindi na makakakanta yung mga singer. Yung madalas mag-GERD, mag-acid reflux, baka prone tayo dito. May nasopharyngeal cancer, mga Asian people sa ilong, nagkaka-cancer, upper pharynx, back of throat. May oropharyngeal cancer sa bibig. Merong mga matitigas sa loob ng bibig. O hindi po maganda yun, pwede magka-cancer dito sa loob. Pag nagka-cancer dyan, ay barado rin lalamunan. Namamayat, sore throat, nagbabago boses, namamaga din yung kulani, hirap lumunok. Ito talaga ayaw pumasok. Ayaw pumasok yung pagkain. Ako minsan, ayaw rin pumasok yung pagkain. Ginagawa ko lang, dapat bago kayo kumain ng madikit na pagkain, inom kayo konting tubig. Kailangan mabasa muna siya. Kasi pag nagkakaedad, dry mouth. Di ba? Next, pwede naman nervous ka lang. Di ba? Baka nine-nervous ka lang, anxiety disorder. Di ba? Yung mga sobrang nervous, lump in throat din Ayan Nanginginig, pinapawisan, nasusuka, mabilis ang tibok ng puso, tatakbo na, iiyak na, lump in throat. Ito, walang sakit. May sakit siya, nervous, pero walang bara. So, sa takot siguro, nagbabara, minsan pati yung boses, nag-iba sa stress. So, okay lang kung anxiety lang, di ba? Relax tayo. Pwede ring allergic rhinitis, sipon, di ba? Sipon, mapula ang mata, hatching ng hatching, tumutulo ang sipon. Ito, Doc Lisa, may allergic rhinitis ka. Tumutulo ang sipon, pagtulo, ang kati-kati. Ang kati-kati, itchy throat, sore throat, mauubo ka. Parang may bara din ang pakiramdam. So ito, iwas sa allergy, sa hayop, aso, pusa, madumi, malikabok, maglaba maigi. Tsaka may mga gamot, levocetirizine, bilastine, at iba pang anti-allergy. Usually 2 weeks. Pero ang gusto ng mga allergologists, mga 2 weeks lang Pero ako minsan, dati nung may allergy ako, 2 months, 3 months ko iniinom Meron ding matinding allergy, anaphylaxis. Iba to, allergic shock to. Matindi to yung kumain ng may nakaing hipon o crabs na magayong mata, magayong labi, di makahinga. Pag gumihinga, maingay, delikado, nakakamatay to. Barado yun talaga, nagbabara to. Pati pulso,
Ano, ini-injection ng epinephrine. Bihira naman mangyari ito. Pero kung may allergy kayo, dapat alam nyo. Okay? Kung saan man kayo allergy. Home remedy sa simpleng sore throat, kung tonsil o masakit lang, pwede naman lemon water, lemon juice, honey, pwede. Sa labat, konti lang luya, wag masyadong matapang, baka lalong sumakit. Salt and water, di ba? Ito pinakamaganda, maligam-gam na tubig, warm water. Ayaw natin malamig. Focus, Doc salt water. Garlic, siguro wag lang matapang. Apple cider, yung iba chamomile tea, honey, at ibang bagay. Okay, sana nakatulong tong video natin para mag-ingat sa mga baradong lalamunan at sore throat. Salamat po.